Narinig mo na ba ang tungkol sa maling Mesiyas? Ito ang isa sa pinakamapanganib na panganib sa ating pananampalataya ngayon. Maraming tao ang nahuhulog sa bitag nito at maaari ring mangyari sa iyo. Sa Mateo 24:23-24, malinaw na nagbabala si Jesus. Kung may magsabi sa inyo, narito ang Mesiyas o naroon siya, huwag kayong maniwala. Sapagkat may lilitaw na mga bulaang Mesiyas at mga bulaang propeta at magpapakita sila ng mga dakilang tanda at kababalaghan upang linlangin, kung maaari, maging ang mga hinirang. Hindi ito simpleng babala lang. Ito ay isang mahalagang mensahe para sa ating panahon. Ang katotohanan ay marami nang nagpapakilalang sila raw ang Mesiyas at libo-libong mga tao ang nalinlang. Ngunit paano mo malalaman kung sino ang tunay at sino ang huwad? Paano ka makakaiwas sa mapanganib na panlilinlang na ito na maaring maghatid sa iyo sa walang hanggang kapahamakan? Sa video na ito, aalamin natin ang mga palatandaan ng mga bulaang Mesiyas at kung paano protektahan ang iyong pananampalataya sa panahong puno ng panlilinlang. Sa mundo ngayon na puno ng kaguluhan at kawalan ng katiyakan, marami ang naghahanap ng kaligtasan at kahulugan sa kanilang buhay. Ngunit alam ba ninyo na binalaan tayo ni Jesus tungkol sa isang mapanganib na panahon kung saan maraming maling Mesiyas ang lilitaw? Isang panahon na tila nakikita na natin ngayon. Sa Mateo Kabanata 24, malinaw na sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo na walang makapanlinlang sa inyo, sapagkat maraming darating sa aking pangalan na magsasasabing ako ang Kristo, at marami silang malilinlang." Hindi ito simpleng babala lamang. Ito ay isang malalim na paghahayag tungkol sa mapanlinlang na panahon na darating bago ang kanyang muling pagbabalik. Ang mga maling Mesiyas na ito ay hindi lilitaw na may sungay at buntot. Hindi sila darating na nagsasabing sila ay masama. Sa halip sila ay darating na nakasuot ng damit ng kabutihan, nagdadala ng mensahe na tila mula sa Diyos, at gumagamit ng mga salitang pamilyar sa ating pananampalataya. Sila ay magsasalita ng kapayapaan, kaligtasan, at pag-asa. Ngunit sa likod ng kanilang mga salita ay isang mapanlinlang na plano. Ang kasaysayan ay puno ng mga taong nag-angking sila ang Kristo o ang bagong tagapagligtas. Mula kay Jim Jones ng People's Temple, na humantong sa pagkamatay ng mahigit 900 na tao sa Jonestown noong taong 1978, hanggang kay David Koresh ng Branch Davidians na nagtapos sa trahedya sa Waco, Texas. Ngunit ang babala ni Jesus ay hindi lamang tungkol sa mga taong direktang nag-aangking sila si Kristo. Ito ay tungkol din sa mga ideolohiya, sistema at pamamaraan na nag-aangking makapagliligtas sa atin, ngunit sa katotohanan ay humahantong sa atin palayo sa tunay na kaligtasan. Sa ating panahon ngayon, nakikita natin ang paglitaw ng maraming bagong relihiyon, kulto at espiritual na paniniwala na nangangako ng kaligayahan, kayamanan at kapayapaan. Ilan sa kanila ay gumagamit ng mga salita ni Jesus, ngunit binabago nila ang kahulugan upang magkasya sa kanilang sariling agenda. Ang iba naman ay ganap na tinatanggihan si Jesus, ngunit nangangako pa rin ng espiritual na kaganapan. Ngunit hindi lamang sa relihiyon matatagpuan ang mga maling Mesiyas. Sa politika, ekonomiya at lipunan, maraming nangangakong sila ang sagot sa ating mga problema. Sila ay darating na may malalaking pangako ng pagbabago, kaunlaran at kaligtasan mula sa ating mga takot at pag-aalala. Ngunit ang kanilang mga pangako ay kadalasang walang laman at ang kanilang mga solusyon ay pansamantala lamang. Ang pangunahing tanong ay, paano natin makikilala ang tunay na Mesiyas mula sa mga huwad? Si Jesus mismo ang nagbigay sa atin ng sagot. Sa Mateo Kabanata 7, talata 20, sinabi niya, "Sa pamamagitan ng kanilang mga bunga, makikilala ninyo sila." Ang tunay na Mesiyas ay hindi lamang nagsasalita ng magagandang salita. Siya ay nagdadala ng tunay na pagbabago, kapayapaan at kaligtasan sa buhay ng mga taong sumusunod sa Kanya.
Ang tunay na Mesiyas ay hindi nangangailangan ng pera, kapangyarihan o katanyagan upang patunayan ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi niya kailangang kontrolin ang mga tao o takutin sila upang sumunod. Sa halip, siya ay nagmamahal, nagpapatawad, at nagpapakita ng daan sa pamamagitan ng kanyang sariling halimbawa. Habang hinihintay natin ang muling pagbabalik ni Jesus, dapat tayong maging mapanuri sa mga mensahe at mga taong dumarating sa ating buhay. Hindi lahat ng nagsasabi na sila ay mula sa Diyos ay talagang mula sa Kanya. Hindi lahat ng nangangakong kaligtasan ay maaring magbigay nito. Maging mapagbantay, maging maingat, at laging suriin ang lahat ng bagay sa liwanag ng salita ng Diyos. Sapagkat sa gitna ng maraming boses na nag-aangking sila ang daan, tanging si Jesus lamang ang nagsabi, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Ang ating mundo ay patuloy na nagbabago at ang mga banta ng mga maling Mesiyas ay patuloy na umiiral. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang katotohanan ng salita ng Diyos ay nananatiling matatag at hindi nagbabago. Ito ang ating gabay, ating ilaw, at ating proteksyon laban sa mga mapanlinlang na turo ng ating panahon. Ang isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng propesiya sa Biblia ay ang pagbabalik ni Hesukristo sa ating mundo. Ngunit bago mangyari ang dakilang pangyayaring ito, maraming babala si Jesus tungkol sa mga panganib na dapat nating bantayan. Sa Mateo 24, malinaw na sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo at huwag magpapaloko kanino man, sapagkat maraming darating sa pangalan ko at sasabihing, 'Ako ang Kristo,' at marami silang malilinlang." Isipin mo ito mga kapatid, sa kasalukuyang panahon kung saan lahat ay mabilis kumalat dahil sa social media at internet, gaano kadali para sa mga maling propeta na magkalat ng kanilang mga kasinungalingan. Napakaraming tao ngayon ang naghahanap ng direksyon, naghahanap ng kahulugan, at dahil dito, nagiging madali silang target ng mga mapanlinlang. Noong mga nakaraang dekada, nakita natin ang paglitaw ng napakaraming mga kulto at mga pinuno nito na nag-aangkin na sila ang Mesiyas o may espesyal na koneksyon sa Diyos. Naalala ba ninyo si Jim Jones? Humantong sa pagkamatay nang mahigit 800 tao ang kanyang pamumuno. O si David Koresh? O si Marshall Applewhite ng Heaven's Gate? Lahat ng mga lalaking ito ay nag-angkin na sila ay may espesyal na kapangyarihan o kaalaman mula sa Diyos, at maraming tao ang sumunod sa kanila hanggang sa kamatayan. Pero hindi lang sa mga ganitong malakihang trahedya natin nakikita ang mga maling Mesiyas. Araw-araw may mga taong nagsasabi na sila ay may espesyal na kaalaman o kapangyarihan, na sila lang ang may tamang interpretasyon ng Biblia, o na sila lang ang daan patungo sa kaligtasan. Napakadaling mahulog sa kanilang mga bitag, lalo na kung ikaw ay nahaharap sa mga pagsubok sa buhay. Si Jesus mismo ay nagbigay ng mga palatandaan para makilala natin ang mga tunay na sugo ng Diyos mula sa mga huwad. Sabi niya sa Mateo 7 kapitulo, versikulo 16, "Sa pamamagitan ng kanilang mga bunga, makikilala ninyo sila." Ano ang ibig sabihin nito? Simple lang. Tingnan mo ang buhay ng isang tao, ang kanyang mga gawa, ang kanyang pag-uugali, at malalaman mo kung siya ay tunay na sumusunod kay Kristo o hindi. Ang tunay na tagasunod ni Kristo ay nagpapakita ng pagmamahal, pagpapakumbaba, kabutihan, katapatan, at paglilingkod sa iba. Sila ay hindi naghahanap ng sariling kaluwalhatian o kapangyarihan. Hindi sila nanghihingi ng malaking halaga ng pera o nagbabanta sa mga taong gustong umalis sa kanilang grupo. Hindi sila nagpapatupad ng mahigpit na kontrol sa buhay ng kanilang mga tagasunod. Isa pang mahalagang palatandaan na ibinigay ni Jesus ay sa Mateo 24, versikulo 23 hanggang 25. "Kung may magsabi sa inyo, 'Tingnan ninyo, naririto ang Kristo,' o 'Naroon siya,' huwag kayong maniwala, sapagkat may lilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta, at magpapakita sila ng mga dakilang tanda at kababalaghan upang linlangin, kung maaari, maging ang mga hinirang. Tingnan ninyo, sinabi ko na ito sa inyo ng maaga." Pansinin ninyo na sinabi ni Jesus
na ang mga maling Mesiyas ay gagawa ng mga dakilang tanda at kababalaghan. Ito ay nangangahulugan na hindi sapat ang makakita ng mga milagro o supernatural na pangyayari para mapatunayan na ang isang tao ay galing sa Diyos. Maging ang dyablo ay may kapangyarihan na manlinlang sa pamamagitan ng mga tanda at himala. Kaya paano natin malalaman kung ang isang propeta o tagapagturo ay tunay na galing sa Diyos? Una, dapat nating suriin kung ang kanilang mga turo ay naayon sa salita ng Diyos. Kung sila ay nagtuturo ng bagay na salungat sa Biblia, ito ay malinaw na palatandaan na sila ay hindi galing sa Diyos. Pangalawa, dapat nating tingnan ang kanilang mga motibo. Bakit sila nagtuturo? Para sa pera? Para sa kapangyarihan? Para sa katanyagan? O dahil tunay silang nagmamalasakit sa mga kaluluwa ng tao at gusto nilang ipalaganap ang katotohanan ng Diyos? Pangatlo, dapat nating obserbahan ang kanilang pamumuhay. Sinusunod ba nila ang mga turo ni Jesus sa kanilang sariling buhay? Nagpapakita ba sila ng pagmamahal, pagpapakumbaba, at paglilingkod sa iba? O sila ba ay mapagmataas, mapanghusga, at naghahanap ng sariling kaluwalhatian? Sa panahon ngayon, nakakabahala ang bilis ng pagkalat ng mga maling turo at mga maling propeta. Sa pamamagitan ng internet at social media, madali silang makakuha ng malaking audience at makapanlinlang ng maraming tao. Kaya mas mahalagang ngayon kaysa noon na tayo ay maging mapanuri at maingat sa ating pakikinig at pagsunod. Naaalala ko ang isang kwento ng isang kaibigan ko na halos masangkot sa isang kulto. Nagsimula ito sa isang simpleng imbitasyon sa isang Bible study. Ang mga turo sa simula ay mukhang tama at nakabatay sa Biblia. Pero sa paglipas ng panahon, nagsimulang magbago ang mga turo. Nagsimulang sabihin ng pinuno na siya lang ang may tamang interpretasyon ng Biblia at lahat ng ibang simbahan ay mali. Nagsimula siyang humiling ng mas maraming oras, mas maraming pera, at mas maraming dedikasyon mula sa mga miyembro. Nagsimula siyang kontrolin kung sino ang pwedeng makipag-usap sa mga miyembro at kung ano ang pwede nilang basahin o panoorin. Salamat sa Diyos, napansin ng kaibigan ko ang mga palatandaang ito at nakaalis siya bago pa man siya lubusang masangkot. Pero marami sa mga miyembro ng grupong iyon ang nawalan ng koneksyon sa kanilang mga pamilya, nawalan ng malaking halaga ng pera, at ilang taon ang nasayang sa pagsunod sa isang mapanlinlang na pinuno. Ito ay isang mahalagang paalala sa atin na dapat tayong maging mapanuri at maingat. Hindi lahat ng nagsasabi na sila ay galing sa Diyos ay tunay na galing sa Diyos. Hindi lahat ng nagsasabi na sila ay nagtuturo ng katotohanan ay tunay na nagtuturo ng katotohanan. Ngayon, ating pag-usapan ang isang napakahalagang paksa na maaaring magbigay sa atin ng malinaw na pangunawa sa mga pangyayaring magaganap bago ang tunay na pagbabalik ni Hesukristo. Alam ba ninyo na bago ang tunay na pagdating ng ating Panginoon, maraming mga taong lilitaw at magpapanggap bilang ang Mesiyas? Ito'y hindi basta-basta hula lamang, kundi mismong babala mula sa bibig ni Jesus. Sa Mateo 24:4 na talata, sinabi ni Jesus, "Mag-ingat kayo na walang dumaya sa inyo, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi ako ang Kristo at marami silang ililigaw." Isipin ninyo, ang mismong tagapagligtas ay nagbigay ng malinaw na babala tungkol sa mga mapanlinlang na lilitaw sa huling mga araw. Hindi lamang ito simpleng babala. Ito'y isang mahalagang palatandaan na dapat nating bantayan. Bakit ganoon kahigpit ang babala ni Jesus? Dahil alam niya na ang mga mapanlinlang na ito ay magiging napakatindi at napakahusay sa kanilang mga panloloko na kahit ang mga pinili ay maaring malinlang kung maaari. Ang katotohanan ay, sa kasaysayan ng mundo, laging may mga taong lumilitaw at nag-aangkin na sila ang Mesiyas. Mula kay Simon Magus noong unang siglo hanggang sa mga modernong panahon na tulad nina Jim Jones, David Koresh at marami pang iba. Ang mga taong ito ay nakakuha ng mga tagasunod, nakapagtatag ng mga kulto, at sa ilang mga kaso, naging sanhi ng malawakang kamatayan at pagkawasak. Ngunit ang sinasabi ni Jesus ay hindi lamang tungkol sa mga maling Mesiyas ng nakaraan. Ito'y tungkol sa isang partikular na panahon,
ang panahon bago ang kanyang pagbabalik. Sa panahong ito, ang mga mapanlinlang ay magiging mas marami at mas mapanganib kaysa dati. Paano natin malalaman ang pagkakaiba sa pagitan ng tunay at ng peke? Ang unang hakbang ay ang pag-alam kung paano babalik si Jesus. Sa Mateo 24, 26 hanggang 28 talata, sinabi ni Jesus, "Kaya kung sasabihin nila sa inyo, 'Tingnan, siya'y nasa ilang, huwag kayong lalabas. Tingnan, siya'y nasa mga silid, huwag ninyong paniwalaan. Sapagkat kung paanong ang kidlat ay kumikislap mula sa silangan at nakikita hanggang sa kanluran, gayon din ang pagdating ng Anak ng Tao." Ang tunay na pagbabalik ni Jesus ay hindi magiging isang lihim na kaganapan. Hindi ito mangyayari sa isang liblib na lugar o sa isang pribadong silid. Ito ay magiging isang pandaigdigang kaganapan na makikita ng lahat, tulad ng kidlat na kumikislap sa kalangitan. Walang sinuman ang makakamis nito. Gayunpaman, ang mga maling Mesiyas ay madalas na gumagawa ng mga pahayag na kailangan mong pumunta sa isang partikular na lugar upang makita sila. Kailangan mong sumunod sa kanilang mga tagubilin, sumapi sa kanilang grupo, o magbayad ng pera upang makatanggap ng kanilang kaligtasan. Ito'y kabaliktaran ng kung paano inilarawan ni Jesus ang kanyang pagbabalik. Ang isa pang mahalagang palatandaan ay ang pag-uugali ng mga maling Mesiyas. Sila'y madalas na naghahanap ng personal na kaluwalhatian at atensyon. Gusto nilang sambahin at sundin. Sa kabaligtaran, si Jesus, ang tunay na Mesiyas, ay nagpakita ng lubos na kababaang loob at paglilingkod. Sinabi niya sa Mateo 20, 28 talata, "Gaya ng Anak ng Tao na hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay bilang pantubos para sa marami." Ang mga maling Mesiyas ay madalas ding nagtataas ng kanilang sarili sa pamamagitan ng pagpapababa sa iba. Maaari silang maging mapanghusga, mapaniil at mapangapi. Maaari silang gumawa ng mga mahihigpit na patakaran at mga kakaibang doktrina upang kontrolin ang kanilang mga tagasunod. Sa kabaligtaran, si Jesus ay nagpakita ng habag at pag-ibig sa lahat, lalo na sa mga pinakamahihina at pinakamababang miyembro ng lipunan. Ngunit marahil ang pinakamapanganib na aspeto ng mga maling Mesiyas ay ang kanilang kakayahang gumawa ng mga tila himala at mga kakaibang tanda. Sa Mateo 24, 24 na talata, sinabi ni Jesus, "Sapagkat may lilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta, at magpapakita sila ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, upang iligaw, kung maaari, maging ang mga pinili. Ang mga dakilang tanda at mga kababalaghan na ito ay maaring maging napaka-nakakahimok. Maaring magmukhang tunay na himala ang mga ito, ngunit kailangan nating tandaan na hindi lahat ng supernatural na kaganapan ay nagmumula sa Diyos. May ibang mga puwersa na maaaring gumawa ng mga kamanghamanghang bagay upang dayain tayo. Kaya paano natin maiiwasan na ang maging biktima ng mga mapanlinlang na ito? Ang susi ay ang pananatili sa salita ng Diyos. Ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng malinaw na paglalarawan kung sino si Jesus at kung paano siya babalik. Kung ang isang tao ay nag-aangkin na sila ang Mesiyas, ngunit ang kanilang mga pahayag at mga gawa ay hindi tumutugma sa kung ano ang sinasabi ng Biblia, alam natin na sila ay peke. Kailangan din nating maging mapanuri sa lahat ng ating naririnig at nakikita. Hindi lahat ng nag-aangkin na nagsasalita sa ngalan ng Diyos ay talagang ginagawa ito. Kailangan nating suriin ang kanilang mga salita at gawa laban sa pamantayan ng Biblia. Kung hindi sila tumutugma, kailangan nating mag-ingat. Higit sa lahat, kailangan nating ipagpatuloy ang ating personal na relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pag-aaral ng Biblia. Habang mas kilala natin ang tunay na Diyos, mas madali nating makikilala ang mga peke. Ang babala ni Jesus tungkol sa mga maling Mesiyas ay hindi ibinigay upang takutin tayo, kundi upang ihanda tayo. Sa pamamagitan ng pag-alam sa mga palatandaan at pananatiling alerto, maiiwasan natin ang maging biktima ng panlilinlang. At habang hinihintay natin ang tunay na pagbabalik ni Jesus, maaari tayong mamuhay ng may pag-asa at katiyakan.
Alam na ang ating tagapagligtas ay talagang babalik sa araw na itinakda ng Diyos. Marahil, ang isa sa pinakamapanganib na babala na ibinigay ni Jesus ay ang tungkol sa pagdating ng mga maling Mesiyas at mga maling propeta. Ito ay hindi simpleng babala lamang, kundi isang mahalagang hudyat ng mga huling araw. Sa Mateo 24, talata 23 hanggang 25, sinabi ni Jesus, "Kung may magsabi sa inyo, narito ang Mesiyas, o naroon siya, huwag kayong maniwala. Sapagkat may lilitaw na mga bulaang Mesiyas at mga bulaang propeta, at magpapakita sila ng mga dakilang tanda at kababalaghan, upang linlangin, kung maaari, maging ang mga hinirang. Narito, sinabi ko na sa inyo bago pa ito mangyari." Pansinin natin ang bigat ng babalang ito. Hindi lang basta sinasabi ni Jesus na may darating na mga maling guro. Sinasabi niya na may darating na mga taong aangkin na sila ang Mesiyas mismo, ang tagapagligtas ng mundo. Isipin mo ang kapangyarihan ng ganitong uri ng panlilinlang. Sa kasaysayan ng mundo, ilang beses na tayong nasaksihan ng mga lider ng kulto na nag-aangkin na sila ang Mesiyas o ang bagong Kristo, at nakakabahala ang dami ng mga taong nalinlang. Naalala ko ang isang lalaking nakilala ko noong ako ay nagtatrabaho sa isang humanitarian mission sa isang maliit na bayan. Siya ay dating miyembro ng isang grupo na pinamumunuan ng isang taong nag-aangkin na siya ang muling pagbabalik ni Jesus. Ikinuwento niya kung paano siya unti-unting nalinlang, hindi sa isang araw, kundi sa mahabang proseso ng manipulasyon. Nagsimula ito sa mga simpleng pagkakaiba ng interpretasyon ng Biblia hanggang sa tuluyang pagtanggap na ang kanilang leader ay may espesyal na kaalaman at banal na kapangyarihan. Nang huli, ibinigay niya ang kanyang buong kayamanan, iniwanan ang kanyang pamilya at naniwala sa mga kahindik-hindik na doktrina na ngayon ay kinikilala niyang lubos na taliwas sa tunay na aral ni Kristo. Ang kwentong ito ay hindi natatangi. Libu-libong tao ang nahuhulog sa ganitong uri ng panlilinlang taon-taon. Pero bakit? Bakit napakadaling malinlang ang mga tao pagdating sa mga bagay na espiritual? Una, mayroong likas na pangangailangan sa ating puso para sa isang tagapagligtas, isang taong magdadala ng solusyon sa ating mga problema. Kapag dumating ang mga panahon ng kaguluhan, ekonomiya, pandemya, digmaan o personal na krisis, mas madali tayong mahulog sa mga pangako ng agarang solusyon at kaligtasan. Pangalawa, marami sa atin ang hindi talaga pamilyar sa mga tunay na turo ng Biblia. Sinabi ni Jesus na ang mga maling Mesiyas ay magpapakita ng mga dakilang tanda at kababalaghan. Kapag may nakikita tayong tao na gumagawa ng mga bagay na hindi natin maipaliwanag, madali tayong mahikayat. Ngunit hindi lahat ng supernatural ay nagmumula sa Diyos. May kapangyarihan din ang kaaway na gumawa ng mga bagay na lampas sa ating pangunawa. Pangatlo, madalas nating hinahanap ang mga leader na sumasang-ayon sa ating mga personal na kagustuhan at paniniwala. Kapag may dumating na nagsasabi ng mga bagay na gusto nating marinig, mas madali tayong malinlang. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Pablo sa Timoteo na darating ang panahon na ang mga tao ay magtitipon ng mga guro ayon sa kanilang sariling pagnanasa. Ang pinakamalaking peligro ay hindi ang mga harapang kasinungalingan, kundi ang mga halos katotohanan. Ang pinakamapanganib na kasinungalingan ay ang may halong katotohanan. Tulad ng isang manunuba ng pera, ang pinakamahusay na pekeng pera ay ang halos kapareho ng tunay. Ganyan din ang estratehiya ng mga maling Mesiyas. Gagamitin nila ang mga salita ng Biblia, gagamitin ang pangalan ni Jesus, at gagamitin ang mga tunay na prinsipyo ng pananampalataya, ngunit may kasamang laso ng kamalian. Ngunit may isang detalye sa babala ni Jesus na madalas nating nakakalimutan. Sinabi niya na ang mga maling Mesiyas ay maglalabas ng mga tanda at kababalaghan upang linlangin, kung maaari, maging ang mga hinirang. Pansinin ang mga salitang kung maaari. May implikasyon ito na ang mga tunay na hinirang ng Diyos ay may proteksyon laban sa ganitong uri ng panlilinlang. Hindi ito nangangahulugan na hindi tayo maaaring matukso o maimpluwensyahan, ngunit may espesyal na pangangalaga ang Diyos sa mga tunay na nagtitiwala sa Kanya. Paano natin maiiwasan ang panlilinlang?
Una, kailangan nating maging malalim ang ating kaalaman sa Biblia. Hindi lang basta pagbabasa, kundi pag-aaral at pag-unawa sa konteksto at buong mensahe nito. Pangalawa, kailangan nating maging mapagbantay. Sinabi ni Jesus, mag-ingat kayo na walang makapanlinlang sa inyo. Ito ay isang aktibong proseso, hindi passive. Pangatlo, kailangan nating suriin ang mga bunga ng bawat guro at doktrina. Sinabi ni Jesus, sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. Habang papalapit tayo sa pagbabalik ni Kristo, inaasahan natin na mas marami pang maling mesiyas ang lilitaw. Ang teknolohiya, social media, at global connectivity ay nagbibigay ng platform para sa mga manlilinlang na abutin ang milyon-milyong tao sa isang iglap. Kaya ngayon, higit kailanman, kailangan nating maging maingat at mapagdiskarte sa ating pananampalataya. Tandaan natin na ang tunay na Mesiyas, si Hesukristo, ay hindi darating na nagtatago o kinakailangang hanapin sa ilang liblib na lugar. Sinabi niya mismo kung paano siya babalik. Katulad ng kidlat na kumikislap mula sa silangan hanggang sa kanluran, gayon din ang pagdating ng anak ng tao. Wala siyang darating na nakatago o sa isang maliit na grupo lamang. Ang kanyang pagbabalik ay magiging maliwanag at makikita ng lahat. Sa mundong puno ng mga alternatibong katotohanan at madaling ma-access na impormasyon, ang kaalaman sa tunay na katangian ng pagbabalik ni Kristo ay hindi lamang isang teolohikal na kuryosidad. Ito ay isang mahalagang proteksyon laban sa panlilinlang. Sa mundong puno ng kaguluhan at kalituhan, maraming tao ang naghahanap ng sagot sa kanilang mga tanong at solusyon sa kanilang mga problema. Ito ang dahilan kung bakit madali tayong mahulog sa bitag ng mga taong nag-aangkin na sila ang sagot sa lahat ng ating mga suliranin. Ngunit sa Mateo 24:23-24, malinaw na nagbabala si Jesus sa atin. Kung may magsabi sa inyo, tingnan ninyo, narito ang Kristo o naroon siya, huwag kayong maniwala. Sapagkat may lilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita sila ng mga dakilang tanda at kababalaghan upang linlangin, kung maaari, maging ang mga hinirang. Isipin mo, ikaw ay nasa gitna ng matinding kaguluhan, digmaan, kalamidad, pandemya, at krisis sa ekonomiya. Bigla, may lalabas na isang tao na may karismatikong personalidad at may mga nakakagulat na solusyon sa lahat ng problema. Napakadaling maniwala, hindi ba? Lalo na kung siya ay may kakayahang gumawa ng mga bagay na tila himala sa iyong mga mata. Ito ang eksaktong sitwasyon na binabalaan ni Jesus. Hindi ito simpleng babala lamang, kundi isang malalim na paghahanda para sa mga susunod na panahon. Sa katunayan, sa buong kasaysayan ng sangkatauhan ilang beses na tayong nakasaksi ng mga taong nag-aangkin na sila ang Mesiyas o may espesyal na koneksyon sa Diyos na sa huli ay humantong sa trahedya at kapahamakan. Halimbawa, noong 1978, mahigit 800 at 75 katao ang nagpakamatay sa Jonestown, Guyana sa ilalim ng pamumuno ni Jim Jones. Naniniwala sila na si Jones ay isang propeta at tagapagligtas. Sa Korea, si Jung Myung-seok ay nag-angkin na siya ang ikalawang pagdating ni Kristo at nagawa niyang linlangin ang libu-libong tao. Sa Japan, ang kultong Aum Shinrikyo sa ilalim ni Shoko Asahara ay nagdulot ng pag-atake gamit ang sarin gas sa tren ng Tokyo noong 1995 na pumatay sa 13 tao at nakaapekto sa libu-libo pa. Ang mga trahedyang ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ng panlilinlang at kung gaano kadali para sa mga tao na mahulog sa ganitong uri ng panlilinlang. Kaya naman, hindi nakakapagtaka na si Jesus mismo ay nagbigay ng malalim na babala tungkol dito. Ang katanungan ngayon, paano natin makikilala ang mga bulaang Mesiyas na ito? Ano-ano ang mga palatandaan? Una, ang mga bulaang Mesiyas ay madalas na nagsasabi na sila lamang ang may sagot sa lahat ng problema. Sinasabi nila na tanging sila lamang ang may daan patungo sa kaligtasan o katotohanan. Ito ay taliwas sa sinabi ni Jesus sa Juan 14:6, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Si Jesus ay hindi nagsabi
na ang daan ay sa pamamagitan ng ibang tao o ng isang espesyal na grupo, kundi sa pamamagitan niya mismo. Pangalawa, ang mga bulaang Mesiyas ay madalas na nangangailangan ng bulag na pagsunod. Hindi nila pinapayagan ang mga tanong o pagdududa. Sa halip, hinihikayat nila ang kanilang mga tagasunod na iwanan ang kanilang mga pamilya, mga kaibigan, at maging ang kanilang mga trabaho upang sumunod sa kanila ng walang tanong. Ito ay taliwas sa pagtuturo ni Jesus na hinihikayat tayo na suriin ang lahat ng bagay. 1 Thessalonica 5:21. Pangatlo, ang mga bulaang Mesiyas ay madalas na nangangako ng materyal na kayamanan o espesyal na kaalaman na tanging sila lamang ang may hawak. Ginagamit nila ito upang kontrolin ang kanilang mga tagasunod. Ngunit si Jesus ay nagturo tungkol sa pagpapakumbaba at paglilingkod sa iba, hindi sa pagkontrol o pang-aabuso sa kanila. Pang-apat, ang mga bulaang Mesiyas ay madalas na gumagawa ng mga propesiya o pahayag na hindi nagkakatotoo. Sa Deuteronomio 18:22, sinabi ng Diyos, "Kapag nagsalita ang isang propeta sa pangalan ng Panginoon at ang kanyang sinabi ay hindi natupad o hindi nangyari, iyon ay isang mensahe na hindi sinabi ng Panginoon. Ang propetang iyon ay nagsalita ng may kapalaluan. Huwag siyang katakutan." Panlima, ang mga bulaang Mesiyas ay madalas na nagpapakita ng mga himala o tanda upang patunayan ang kanilang awtoridad. Ngunit sa 2 Thessalonica 2:9-10, binabalaan tayo na ang pagdating ng taong makasalanan ay ayon sa gawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga palatandaan at mga huwad na kababalaghan at sa lahat ng panlilinlang ng kasamaan para sa mga nawawala. Ang mga palatandaang ito ay mahalaga para sa ating pag-unawa kung paano kumilos ang mga bulaang Mesiyas. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamahalagang paraan upang maprotektahan ang ating sarili ay ang pagkakaroon ng malalim na pag-unawa at relasyon sa tunay na Kristo. Kapag kilala natin kung sino talaga si Jesus sa pamamagitan ng kanyang salita, mas madali nating makikilala ang mga huwad. Sa isang mundo kung saan ang impormasyon ay madaling ma-access, ngunit ang katotohanan ay madalas na natatakpan ng kasinungalingan, ang babala ni Jesus ay mas mahalaga ngayon kaysa dati. Hindi ito simpleng babala lamang, kundi isang panawagan para sa atin na maging mapanuri at mapagbantay. Ang katotohanan ay, ang mga bulaang Mesiyas ay patuloy na lilitaw habang papalapit tayo sa katapusan ng panahon. Ngunit sa pamamagitan ng pagkakaroon ng matatag na pundasyon sa salita ng Diyos at sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malalim na relasyon sa tunay na Kristo, maaari tayong manatiling matatag sa gitna ng panlilinlang. Sa mundo ngayon kung saan ang impormasyon ay mabilis kumalat, maraming nagpapanggap na tagapagligtas. Mahalaga ang payo ni Jesus doong sinabi niya sa Mateo 24 na kabanata, versikulo 23-25. Kung may magsabi sa inyo, narito ang Mesiyas o naroon siya, huwag kayong maniwala, sapagkat may lilitaw na mga bulaang Mesiyas at mga bulaang propeta at magpapakita sila ng mga dakilang tanda at kababalaghan upang linlangin, kung maaari, maging ang mga hinirang. Narito, sinabi ko na ito sa inyo ng una pa. Hindi lang ito simpleng babala. Ito ay mahalagang paghahanda para sa mga tunay na tagasunod. Sa kasalukuyang panahon, nakikita natin ang katuparan nito sa iba't ibang anyo. May mga taong nagpapahayag na sila ang bagong tagapagligtas, ang bagong Kristo, o may espesyal na koneksyon sa Diyos. Ginagamit nila ang modernong teknolohiya at social media para abutin ang libu-libong tao. Ang kanilang mga pangako ay kadalasang nakakaakit, kaligtasan mula sa krisis, solusyon sa mga problema, at bagong paraan ng pamumuhay. Ngunit paano natin makikilala ang mga maling Mesiyas na ito? Una, tingnan natin ang kanilang mensahe. Ang tunay na aral ni Kristo ay nakatuon sa pagmamahal, pagpapatawad, at paglilingkod sa iba. Karamihan sa mga maling Mesiyas ay nakatuon sa kanilang sarili, sa kapangyarihan o sa material na kayamanan. Ikalawa, suriin ang kanilang mga motibo. Ang tunay na mensahero ng Diyos ay hindi humihingi ng personal na karangalan
o malaking halaga ng pera. Ikatlo, tingnan ang kanilang mga bunga. Ayon sa Mateo 7 kabanata, bersikulo 16, sa pamamagitan ng kanilang mga bunga, makikilala ninyo sila. Maaaring mahirap ito, lalo na kung ang taong ito ay may malaking karisma at nakakaakit ng maraming tagasunod. Marami sa mga maling mesiyas ay gumagamit ng mga tanda at kababalaghan. Maaring mga himala, mahiwagang karanasan, o kahit mga paliwanag sa mga hula sa Biblia na tila tumutugma sa kasalukuyang mga pangyayari. Subalit, sinabi ni Jesus na ang mga ito ay para lamang linlangin ang mga tao kahit ang mga hinirang kung posible. Isa pang mahalagang punto, ang tunay na pagbabalik ni Kristo ay hindi magiging isang lihim o limitado sa iilang tao lamang. Sa Mateo 24 na kabanata, bersikulo 26 hanggang 27, sinabi ni Jesus, "Kaya't kung sasabihin nila sa inyo, 'Tingnan, nasa ilang siya, huwag kayong pumunta roon,' o 'Tingnan, nasa mga silid sa loob siya, huwag kayong maniwala, sapagkat gaya ng kidlat na kumikislap mula sa silangan hanggang sa kanluran, gayon din ang pagdating ng Anak ng Tao." Ang punto rito ay malinaw. Ang tunay na pagbabalik ni Kristo ay hindi magiging isang lihim na kaganapan. Hindi ito mangyayari sa isang liblib na lugar. At hindi ito ipagkakaila sa mundo. Ito ay magiging kasing liwanag at kasing linaw ng kidlat na nagliliwanag sa kalangitan. Ngayon, bakit kaya maraming tao ang madaling mahulog sa mga ganitong panlilinlang? Una, maraming naghahanap ng kasagutan sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Ikalawa, natural para sa tao ang maghanap ng isang leader, isang tagagabay, lalo na sa mga panahon ng kawalan ng katiyakan. Ikatlo, marami sa atin ang may likas na pagnanais na maging bahagi ng isang mas malaking kwento, isang espesyal na misyon. Ang mga maling mesiyas ay mahusay na gumagamit ng mga pangangailangang ito. Nagbibigay sila ng simple pero kaakit-akit na mga sagot sa mga komplikadong tanong. Nag-aalok sila ng pagkakaisa at direksyon sa mga panahon ng pagkalito. At higit sa lahat, binibigyan nila ang kanilang mga tagasunod ng pakiramdam na sila ay espesyal, pinili, at bahagi ng isang mas malaking plano. Subalit, ang tunay na tagasunod ni Kristo ay hindi dapat maghanap ng bagong Mesiyas. Si Jesus na mismo ang nagsabi na siya ay babalik at ito ay magiging malinaw sa lahat. Hindi natin kailangan ng mga bagong tagapagligtas o mga bagong propeta na magbibigay ng lihim na kaalaman o espesyal na paghahayag. Ang lahat ng kailangan nating malaman ay nasa salita ng Diyos. Sa ating panahon, nakikita natin ang maraming halimbawa ng mga maling mesiyas. May mga leader ng kulto na nag-aangkin ng espesyal na autoridad o koneksyon sa Diyos. May mga kilalang personalidad na gumagamit ng relihiyon para sa personal na kapakinabangan. At may mga taong nagsasabing sila ang katuparan ng mga hula sa Biblia. Maging mapanuri tayo. Suriin natin ang lahat ng aral at mensahe gamit ang salita ng Diyos. Alalahanin natin ang babala ni Jesus at maging handa sa pagkilala sa mga maling mesiyas na lilitaw bago ang kanyang tunay na pagbabalik. Maraming nagsasabi na malapit na ang pagbabalik ni Jesus. Nakakakita ba kayo ng mga balita tungkol sa mga taong nagsasabing sila raw ang Mesiyas? Ito ay isang mapanganib na panahon para sa ating pananampalataya. Ang katotohanan ay malinaw na sinabi ni Jesus sa Mateo kabanata 24 na maraming magpapanggap bilang Mesiyas sa mga huling araw. Hindi ito simpleng babala lamang. Ito ay isang malalim na paghahanda para sa atin. Isipin ninyo, kung babalik si Jesus, paano natin malalaman na siya nga iyon? Paano natin maiiwasan ang mahulog sa bitag ng mga huwad na Mesiyas na naglipa na ngayon sa ating lipunan? Ang kasagutan ay nasa mismong salita ni Jesus. Sa Mateo kabanata 24, talata 23 hanggang 24, sinabi niya, "Kung may magsabi sa inyong narito ang Mesiyas o naroon siya, huwag kayong maniwala, sapagkat may lilitaw na mga bulaang Mesiyas at mga bulaang propeta, at magpapakita sila ng mga dakilang tanda at kababalaghan upang linlangin, kung maaari, maging ang mga hinirang." Mapapansin ninyo na hindi lang basta-basta babala ito.
Sinasabi ni Jesus na ang mga huwad na Mesiyas ay gagamit ng mga kahanga-hangang tanda at himala para linlangin tayo. Isipin ninyo kung gaano kahirap labanan ang panlilinlang na may kasamang katibayan o himala. Ito ang dahilan kung bakit kailangang maging mapanuri tayo. Noong nakaraang taon, may lalaki sa South America na nagsabing siya raw ang nagbalik na Kristo. Nakakuha siya ng libu-libong tagasunod. Bakit? Dahil nagpapakita siya ng mga himala, paggaling ng mga may sakit, paghula ng mga pangyayari, at iba pa. Pero ang tanong, sumusunod ba ito sa sinabi ni Jesus tungkol sa kanyang pagbabalik? Ang sagot ay hindi. Dahil sa Mateo Kabanata 24, talata 26 hanggang 27, malinaw na sinabi ni Jesus, "Kaya't kung sasabihin nila sa inyo, narito, nasa ilang siya, huwag kayong pumunta roon, o narito, nasa mga silid siya, huwag kayong maniwala. Sapagkat katulad ng kidlat na kumikislap mula sa silangan hanggang sa kanluran, gayon din ang pagdating ng Anak ng Tao." Ano ang ibig sabihin nito? Simple lang. Ang tunay na pagbabalik ni Jesus ay hindi magiging isang sikreto. Hindi ito mangyayari sa isang liblib na lugar kung saan kailangan mong pumunta para makita siya. Hindi ito magiging pribadong kaganapan. Ito ay magiging kasing liwanag at kasing kitang-kita ng kidlat na tumatawid sa kalangitan. Lahat ay makakakita nito ng sabay-sabay. Kaya kapag may nagsabi sa inyo na ang Mesiyas ay nasa isang partikular na lugar, o kailangan mong sumali sa isang partikular na grupo para makilala siya, mag-ingat kayo. Ito ay hindi tumutugma sa sinabi ni Jesus tungkol sa kanyang pagbabalik. Ngunit hindi lang ito ang palatandaan. Sa talata 30, sinabi ni Jesus, "At makikita ang tanda ng Anak ng Tao sa langit, at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay mananaghoy, at makikita nila ang Anak ng Tao na dumarating sa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian." Pansinin ninyo ang mga detalye. Una, magkakaroon ng isang malinaw na tanda sa langit. Pangalawa, lahat ng tao sa mundo ay makakakita sa kanya. Pangatlo, siya ay darating na nakasakay sa mga ulap. At pang-apat, ang kanyang pagdating ay may kasamang kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Hindi ito tulad ng sinumang tao na nagsasabing siya ang Mesiyas ngayon. Walang sino man ang maaaring gayahin ang ganitong uri ng pagdating. Ito ay magiging isang pandaigdigang kaganapan na walang sino man ang makakaligtaan. Ngunit may isa pang mahalagang detalye. Sa 1 Tesalonica Kabanata 4, talata 16, sinabi ni Pablo, "Sapagkat ang Panginoon mismo sa isang sigaw, sa tinig ng arkanghel at sa trumpeta ng Diyos ay bababa mula sa langit." Ang pagbabalik ni Jesus ay hindi tahimik. Ito ay may kasamang malakas na sigaw, ang tinig ng arkanghel at ang trumpeta ng Diyos. Isipin ninyo kung gaano kalakas at kagulat-gulat ang kaganapang ito. Hindi ito maaaring pagkamalian o hindi mapansin. Kaya mga kaibigan, kapag may nagsabi sa inyo na ang Mesiyas ay narito na o na kailangan ninyong sumunod sa isang partikular na tao dahil siya ang nagbalik na Kristo, alalahanin ninyo ang mga palatandaan na ibinigay ni Jesus. Ang tunay na pagbabalik ay magiging isang pandaigdigang kaganapan, kitang-kita ng lahat, at hindi maaaring gayahin o pagkamalan. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating maging mapanuri at maingat sa panahong ito. Ang mga huwad na Mesiyas ay dumarami, at ang kanilang mga panloloko ay nagiging mas sopistikado. Ngunit kung kilala natin ang salita ng Diyos, hindi tayo madaling malinlang. Ang tunay na pagdating ni Jesus ay hindi lang basta isang tao na dumating sa lupa. Ito ay magiging isang makapangyarihang pagpapakita ng kanyang kaluwalhatian na magbabago sa mundo magpakailanman. Walang sino man ang makakagaya nito, gaano man sila katalino o mapanlinlang. Kapag pinag-uusapan natin ang mga huling araw, hindi maiiwasan na pag-usapan ang tungkol sa mga maling Kristo at mga maling propeta na babangon. Ito ay malinaw na binanggit ni Jesus sa Mateo 24, versikulo 23 hanggang 25. Sinabi niya, "Kung may magsabi sa inyo, narito ang Kristo o naroon siya, huwag kayong maniwala.
sapagkat may lilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta, at magpapakita sila ng mga dakilang tanda at kababalaghan upang linlangin, kung maaari, maging ang mga hinirang. Narito, sinabi ko na ito sa inyo nang una pa. Hindi ito simpleng babala. Ito'y isang malinaw na pahayag na bago ang kanyang pagbabalik, maraming magtatangkang kunin ang kanyang posisyon. At hindi lang basta-basta ang kanilang mga pamamaraan. Gagamit sila ng mga nakakaakit na tanda at himala para linlangin ang mga tao, maging ang mga pinili ng Diyos. Isipin mo ito. Ang mga taong ito ay hindi basta-basta lang na magsasabi na sila ang Mesiyas. Hindi sila basta-basta lang na magkakaroon ng maliit na grupo ng tagasunod. Sila ay magpapakita ng mga kahangahangang bagay, mga bagay na tila himala, upang paniwalain ang mga tao na sila nga ang tunay na Mesiyas. Ngunit paano natin malalaman kung sino ang tunay at sino ang huwad? Paano natin maiiwasang malinlang? Sinabi ni Jesus sa atin kung paano makikilala ang tunay na pagbabalik. Sa Mateo 24, versikulo 26 hanggang 28, sinabi niya, "Kaya kung sasabihin nila sa inyo, tingnan nasa ilang siya, huwag kayong pumunta roon, o tingnan nasa mga silid siya, huwag kayong maniwala. Sapagkat kung paanong ang kidlat ay kumikislap mula sa silangan at nakikita hanggang sa kanluran, gayon din ang pagdating ng Anak ng Tao. Sapagkat saan man naroon ang bangkay, doon magtitipon ang mga buwitre." Ang tunay na pagbabalik ni Kristo ay hindi magiging isang lihim na pangyayari. Hindi ito mangyayari sa isang liblib na lugar o sa isang pribadong silid. Ito ay magiging kasing liwanag at kasing lakas ng kidlat na kumikislap sa buong kalangitan, nakikita ng lahat. Hindi mo kailangang mag-alala na baka hindi mo mapansin. Hindi mo kailangang magtanong kung ito na ba talaga. Malalaman mo, lahat ay malalaman. Isa pang mahalagang punto na dapat nating tandaan ay ang pagkakaiba ng mga maling Mesiyas sa tunay na Kristo. Ang mga maling Mesiyas ay madalas na nagsisimula sa maliit na grupo ng tagasunod, unti-unting lumalakas at lumalawak ang impluensya. Sila ay nagtataguyod ng sarili nilang mga turo, madalas na nag-aangkin na sila ay may bagong revelasyon o espesyal na kaalaman na hindi available sa iba. Ngunit ang tunay na Kristo, si Jesus, ay hindi nagtataguyod ng sarili. Sa Juan 5, versikulo 31, sinabi niya, "Kung ako ang nagpapatotoo sa aking sarili, ang patotoo ko ay hindi totoo. Sa halip, siya ay nagpapatotoo sa katotohanan at sa Diyos Ama." Ang kanyang misyon ay hindi upang itaas ang kanyang sarili, kundi upang iligtas ang sangkatauhan at ipakita ang pag-ibig ng Diyos. Ang mga maling Mesiyas ay madalas na nagtataguyod ng sarili nilang kapangyarihan at kaluwalhatian. Sila ay naghahanap ng atensyon at paghanga. Ngunit si Jesus, ang tunay na Mesiyas, ay nagpakumbaba. Sa Filipos 2, versikulo 6 hanggang 8, mababasa natin na kahit na siya ay nasa anyo ng Diyos, hindi niya itinuturing na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi ginawa niya ang kanyang sarili na walang anuman. Kinuha ang anyo ng isang alipin at naging katulad ng mga tao. At nang siya'y matagpuan sa anyo ng tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging kamatayan sa krus. Ang mga maling Mesiyas ay madalas na nagtataas ng sarili. Ang tunay na Mesiyas ay nagpakumbaba ng sarili para sa ating kapakanan. Isa pang mahalagang pagkakaiba ay ang tungkol sa pag-ibig. Ang mga maling Mesiyas ay madalas na nagtuturo ng pag-ibig sa salita, ngunit hindi ito ipinakikita sa kanilang mga gawa. Sila ay madalas na mapanghati, mapanglait sa mga hindi sumasang-ayon sa kanila, at mabilis na humatol. Ngunit si Jesus, ang tunay na Mesiyas, ay nagpakita ng radikal na pag-ibig sa lahat, maging sa mga taong itinuring na mga makasalanan, sa mga itinatakwil ng lipunan, at maging sa kanyang mga kaaway. Sa Mateo 5, versikulo 43 hanggang 45, sinabi niya, "Narinig ninyo na sinabi, iibigin mo ang iyong kapwa at kamumuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway
at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Sapagkat pinasikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapadala siya ng ulan sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Ang mga maling Mesiyas ay madalas na nagtuturo ng pag-ibig na may kondisyon, pag-ibig na nakadepende sa pagsunod, sa pagkakasapi o sa pagsang-ayon. Ngunit ang pag-ibig na itinuro at ipinakita ni Jesus ay walang kondisyon, hindi nagbabago at para sa lahat. Habang hinihintay natin ang pagbabalik ni Kristo, mahalagang maging mapagbantay at maingat. Hindi tayo dapat madaling maniwala sa sinumang nag-aangkin na sila ang Mesiyas o may espesyal na kaalaman tungkol sa pagbabalik ni Kristo. Sa halip, dapat nating suriin ang lahat ng bagay sa liwanag ng salita ng Diyos at ng mga turo ni Jesus. Sinabi ni Jesus na walang nakakaalam ng araw o oras ng kanyang pagbabalik, maging ang mga anghel sa langit, kundi ang Ama lamang. Kaya kung may nagsasabi na alam nila kung kailan babalik si Kristo, dapat tayong maging maingat at mag-alinlangan. Napakaraming mga tanda na nakikita natin sa mundo ngayon na nagpapahiwatig na malapit na ang pagbabalik ni Hesukristo. Ngunit bago ito mangyari, mayroon tayong dapat bantayan, isang mapanganib na panlilinlang na binanggit mismo ni Jesus. Sa Mateo Kabanata 24, malinaw na nagbigay ng babala si Jesus tungkol sa paglitaw ng mga maling Kristo at maling propeta na magtatangkang linlangin maging ang mga hinirang kung maaari. Hindi ito simpleng babala lamang. Isipin mo, ang Panginoon mismo ay nagsabi, mag-ingat kayo na walang makapanlinlang sa inyo. Bakit kaya ganoon kalakas ang pagbibigay diin niya? Dahil alam niya na sa huling mga araw, ang panlilinlang ay magiging napakalakas at napaka-epektibo na kahit ang mga tunay na mananampalataya ay maaring mahulog sa bitag nito. Ang maling Mesiyas na ito ay hindi basta-basta lang darating na nagsasabing, "Ako si Kristo." Hindi ganoon kasimple. Sila ay darating na may dalang mga kamanghamanghang palatandaan at mga himala. Oo, tunay na mga himala na kayang linlangin ang marami. Ang Biblia mismo ay nagsasabi na ang Antikristo ay darating ayon sa gawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahima-himalang kasinungalingan. Naisip mo ba kung gaano kahirap kilalanin ang isang panlilinlang kung ito ay mukhang totoo? Kung ang isang taong nag-aangking Mesiyas ay nagpapakita ng mga himalang tulad ng pagpapagaling ng mga may sakit, pagpapapalayas ng mga demonyo, o maging ang pagbuhay ng mga patay, gaano kadali para sa isang tao na mahulog sa panlilinlang na ito? Pero may isang bagay na dapat nating tandaan. Ang tunay na pagbabalik ni Kristo ay hindi magiging sikreto o pribadong kaganapan. Hindi ito mangyayari sa isang liblib na lugar o sa isang pribadong silid. Si Jesus mismo ay nagsabi, kapag may magsabi sa inyo, naririto si Kristo o naroon siya, huwag ninyong paniwalaan. Sapagkat kung paanong ang kidlat ay kumikislap mula sa silangan hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagdating ng Anak ng Tao. Ang tunay na pagbabalik ni Jesus ay magiging isang pandaigdigang kaganapan. Kitang-kita ng lahat, tulad ng kidlat na nagliliwanag sa buong kalangitan. Hindi mo kailangang maniwala sa sinuman na nagsasabi, si Kristo ay narito na sa lupa, dahil kapag tunay na bumalik si Jesus, walang sinuman ang kailangang magsabi sa iyo. Makikita mo mismo. Ngayon, hindi lang ito tungkol sa mga taong nagpapanggap na sila si Kristo. Ang babala ay tungkol din sa mga maling propeta. Mga taong nag-aangking nagsasalita para sa Diyos, ngunit nagkakalat ng kasinungalingan. Sa kasalukuyang panahon, nakakita na tayo ng maraming ganitong uri ng mga tao, mga lider ng kulto na nangako ng kaligtasan, mga espiritual na guro na nag-aangking may espesyal na kaalaman, at mga modernong propeta na naguhula ng mga kaganapan na hindi naman nangyayari. Ang pinakamalaking panganib ay hindi lang ang mga taong harapang nagsasabing sila si Kristo, kundi yaong mga nagdadala ng sabtleng pagbabago sa katotohanan. Yaong mga nagtuturo ng ibang ebanghelyo na medyo kapareho sa totoo pero may mga maliit na kaibahan na nagdadala ng malaking kamalian. Tulad ng sinabi ni Apostol Pablo, kahit na ang mismong demonyo ay nagdidisiplina ng kanyang sarili bilang isang anghel ng liwanag. Paano tayo makakaiwas
sa ganitong panlilinlang. Una, kailangan nating kilala ng lubusan ang tunay na Kristo at ang kanyang salita. Kapag kilala mo ang orihinal, madali mong makikilala ang peke. Kung ikaw ay regular na nag-aaral ng Biblia at namumuhay ayon sa mga turo nito, magkakaroon ka ng espiritual na pagkamatalino na makakatulong sa iyong makilala ang panlilinlang. Pangalawa, kailangan nating maging mapanuri sa lahat ng ating naririnig at nakikita. Hindi lahat ng nagpapakita ng himala o nagsasalita ng mga espiritual na bagay ay galing sa Diyos. Sinabi ni Jesus, sa kanilang mga bunga, makikilala ninyo sila. Tingnan natin ang buhay at aral ng mga taong ito. Sumusunod ba sila sa mga turo ni Kristo? Nagpapakita ba sila ng bunga ng Espiritu? O nagtataguyod ba sila ng kanilang sariling agenda? Nakakabahala na sa panahon ngayon, maraming Kristiyano ang nahuhulog sa iba't ibang uri ng panlilinlang dahil sa kakulangan ng malalim na kaalaman sa Biblia. Sa halip na suriin ang mga turo batay sa salita ng Diyos, marami ang sumusunod sa mga popular na mga ngaral o mga trending na turo na pumupukaw sa kanilang mga emosyon o nangangako ng mga biyayang material. Ngunit tandaan natin, ang tunay na Mesiyas, si Hesukristo, ay hindi dumating upang bigyan tayo ng kayamanan o ginhawa sa mundong ito. Dumating siya upang tubusin tayo mula sa ating mga kasalanan at upang magtatag ng isang kaharian na hindi sa mundong ito. Anumang turo na nangangako ng kayamanan, kapangyarihan, o kaginhawahan bilang pangunahing layunin ng pananampalataya ay dapat suriin ng mabuti. Sa katunayan, si Jesus mismo ay nagbabala na sa mga huling araw, ang mga mananampalataya ay haharap sa pag-uusig, hindi sa kaginhawahan. Sinabi niya, kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Kaya kung may isang guro o kilusan na nangangako ng isang madaling buhay o ng paglaya mula sa lahat ng problema, dapat tayong maging maingat. Ang mga maling Mesiyas at maling propeta ay laging nariyan mula pa noong unang siglo hanggang sa ngayon. Pero habang papalapit tayo sa pagbabalik ni Kristo ayon sa Biblia, ang mga panlilinlang na ito ay lalo pang magiging malakas at mapanlinlang. Kaya ngayon, higit kailanman, kailangan nating maging matatag sa ating pananampalataya at maging mapanuri sa lahat ng ating naririnig at nakikita. Hindi tayo dapat matakot, ngunit dapat tayong maging handa. Ang pinakamabuting paraan upang maghanda ay ang pag-aralan ang salita ng Diyos, manalangin para sa karunungan at pagkaunawa, at manatiling konektado sa isang matatag na komunidad ng mga mananampalataya na makakatulong sa atin na manatiling nasa tamang landas. Hindi tayo dapat magpadala sa takot o paranoia, ngunit hindi rin tayo dapat maging pabaya. Sa halip, dapat tayong maging mapagbantay at mapagmatyag, laging nakatuon kay Jesus, ang tunay na Mesiyas, at sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Habang pinag-aaralan natin ang mga huling araw, mahalagang maintindihan ang mga babala ni Jesus tungkol sa mga maling Mesiyas na lilitaw sa mundo. Sa Mateo Kabanata 24, malinaw na sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, mag-ingat kayo na walang taong magliligaw sa inyo, sapagkat maraming darating sa aking pangalan na magsasabing, ako ang Kristo, at ililigaw nila ang marami. Hindi ito simpleng babala lamang. Ito'y isang mahalagang pahayag na dapat nating pag-isipan ng mabuti, lalo na sa panahong ito kung saan ang impormasyon ay napakadaling kumalat. Ang mga maling Mesiyas na ito ay hindi lamang basta-basta magpapanggap. Sila ay darating na may mga nakakabilib na mga tanda at himala na halos kayang linlangin, maging ang mga pinili ng Diyos, kung posible. Napansin ba ninyo kung paano lumalawak ang impluensya ng mga taong nag-aangkin na sila ay may espesyal na kaalaman o koneksyon sa Diyos? Sa kasaysayan ng mundo, marami nang lumitaw na mga taong nag-aangkin na sila ang Mesiyas. Mula kay Simon Magus noong unang siglo hanggang kay Jim Jones, David Koresh, at marami pang iba sa modernong panahon. Ang kanilang mga salita ay kadalasang napakaganda pakinggan at ang kanilang mga pangako ay tila sagot sa mga pinakamalalalim nating pangangailangan.
Ngunit si Jesus ay nagbigay ng malinaw na mga palatandaan upang makilala natin ang tunay na pagbabalik niya. Hindi siya darating na palihim o sa isang liblib na lugar. Sa Mateo 24 talata 26 hanggang 28, sinabi niya, "Kaya't kung sasabihin nila sa inyo, tingnan nasa ilang siya, huwag kayong lalabas. O tingnan nasa mga silid siya, huwag kayong maniwala. Sapagkat gaya ng kidlat na kumikislap mula sa silangan at nagliliwanag hanggang sa kanluran, gayon din ang pagdating ng Anak ng Tao." Ang pagbabalik ni Kristo ay hindi magiging isang pribadong kaganapan. Hindi ito mangyayari sa isang liblib na lugar o sa isang lihim na silid. Ito ay magiging tulad ng kidlat na nagliliwanag mula sa silangan hanggang sa kanluran. Isang pandaigdigang kaganapan na makikita ng lahat. Walang sino man ang makakapagduda kung sino siya. Isipin mo ito. Kung may taong lumapit sa iyo at sinabing, "Ako ang Mesiyas," o kung may magsabi sa iyong, "Ang gurong ito, ang leader na ito, siya ang Kristo." Alam mo na agad na ito ay hindi totoo batay sa mga salita ni Jesus mismo. Ang tunay na pagbabalik ni Kristo ay hindi mangangailangan ng anumang anunsyo o promosyon. Ito ay magiging malinaw sa lahat, tulad ng kidlat na nagliliwanag sa buong kalangitan. Ngunit bakit kaya maraming tao ang nalilito at nalilinlang pa rin? Dahil ang mga maling mesiyas na ito ay hindi lamang dumarating na may mga salita. Sila ay dumarating na may mga tanda at himala. Sa Mateo 24 talata 24, sinabi ni Jesus, "Sapagkat may lilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at kababalaghan upang iligaw, kung maaari, maging ang mga pinili." Ang mga tanda at himala na ito ay hindi biro. Hindi ito mga simpleng magic trick o ilusyon. Ang mga ito ay tunay na supernatural na mga kaganapan na idinisenyo upang linlangin ang mga tao. At dahil dito, maraming tao ang mahuhulog sa bitag na naniniwala na ang mga taong ito ay tunay na mula sa Diyos. Kaya paano natin maiiwasan ang maging biktima ng ganitong panlilinlang? Una, kailangan nating maging pamilyar sa salita ng Diyos. Ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng malinaw na mga palatandaan at babala tungkol sa mga maling mesiyas. Kung kilala natin ang salita, mas madali nating makikilala ang mga kasinungalingan. Pangalawa, kailangan nating maging mapagbantay. Hindi sapat na alam natin ang katotohanan. Kailangan din nating aktibong magbantay laban sa kasinungalingan. Kailangan nating suriin ang lahat ng ating naririnig at nakikita sa liwanag ng salita ng Diyos. Pangatlo, kailangan nating manalangin para sa discernment. Ang kakayahang makilala ang mabuti sa masama, ang totoo sa kasinungalingan, ay isang kaloob mula sa Diyos. At sa mga huling araw, kakailanganin natin ito ng higit pa. Alam niyo ba kung bakit maraming tao ang nahuhulog sa mga maling mesiyas? Dahil ang mga ito ay nag-aalok ng mga solusyon sa mga problema natin, mga sagot sa mga katanungan natin, at kahulugan sa mga buhay natin. Sila ay dumadating sa panahon ng kaguluhan at kawalan ng katiyakan, nag-aalok ng kapayapaan at seguridad. At sa mundo na puno ng kaguluhan at takot, sino ba ang hindi nangangailangan ng kaunting kapayapaan at seguridad? Ngunit ang kapayapaan at seguridad na ito ay may kapalit. Kadalasan, ito ay nangangailangan ng bulag na pagsunod at pagsuko ng ating sariling pag-iisip. Ito ay nangangailangan ng pagtanggap sa kanilang mga turo nang walang tanong at pagsunod sa kanilang mga utos nang walang pag-aalinlangan. At sa proseso, maaari tayong mawalan ng ating sariling kalayaan at identidad. Pero tandaan, si Jesus ay hindi dumating upang alipin tayo kundi upang palayain tayo. Hindi siya dumating upang kontrolin tayo kundi upang bigyan tayo ng buhay na sagana. At ang tunay na Mesiyas ay hindi kailanman hihilingin sa atin na isuko ang ating pag-iisip o kalayaan, kundi gagabayan tayo sa katotohanan at kalayaan. Kaya sa mga panahong ito ng panlilinlang at kasinungalingan, maging mapagbantay tayo. Suriin natin ang lahat ng ating naririnig at nakikita sa liwanag ng salita ng Diyos. At huwag tayong matakot na tumayo para sa katotohanan, kahit na ito ay nangangahulugang pagtindig laban sa karamihan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito,
Huwag kalimutang mag-like at i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Ang mga katotohanan ito ay hindi lamang para sa atin, kundi para sa lahat ng naghahanap ng katotohanan sa mga huling araw na ito.